Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Ito po yung number 1 commandments. Ang sabi po, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yan po yung unang utos. Ito po yung pangalawang utos na dito po tayo nakatuon ngayon, na ito po yung ating pagmumuni-munihan, na ito po yung topic. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o ng kawanis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Verse 5, huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila. Bakit? Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ika-4 na salin ng mga napopuot sa akin. So, pansinin niyo po. Ang dahilan, no, kung bakit bawal yan, katulad po sa magkasintahan at mag-asawa. Magtatanong ako, no, sa magkasintahan at mag-asawa, Brother Jobert, eto, ikaw ba, hindi ka magseselos kapag yung asawa mo meron bang ibang iniibig? Magseselos, di ba? Same thing po ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag kang magkakaroon ng iba. Para ngayon, sa panahon ngayon, usong-usong, ang daming party. Di ba ngayon, ang daming party. Ang tanong, lahat po ba ng party masaya? Yung third party, masaya ba? Hindi yung lahat ng party masaya. Totoo yan. Ito nga yung third party, hindi masaya yan. Kaya po yung Diyos, ayaw niya yan. Sabi niya, akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ikaw nga eh. Hindi pa kayo mag-asawa, boyfriend, girlfriend pa lang, ayaw mo nang merong iba. Ayaw mong merong may involve sa inyo, ayaw mo ng tatsulok. Gusto mo dalawa lang kayo. Kaya nga po sa pagkakasal, the two will become one. So wala pong third party dapat may involve dyan. Tama? Payag kayo? Kaya nga po yung kanta ni Imelda Papin eh, dyan po nasisira yung maraming tahanan. Pagka may na-involve na third party. Mabuti pa nga yung kabayo nilalagyan ng tapaoho. Bakit po? Para focus lang siya doon. Dapat minsan ganyan gawin sa mga ano eh. Sa mga hindi tapat eh. Lagyan ng tapaoho. Diba? Kaya nga minsan pag nagkakasal ako, teka muna, 3 minutes muna. Mag-isip-isip ka muna. Bakit po, kapatid? Eh kasi alam nyo, baka mamaya, hindi ka pa siguradong ito, hindi ho ito na ano, para yung kanin, pagka mainit, iluluwa mo. Sabi po sa 7:1, patuloy ng Romans, ang pumapatid na daw po sa pag-aasawa ay yung kamatayan. Huwag mo naman lalasunin. Diba? Isa kasi pag galit eh, may lumilitaw na ganun salita eh. Diba? Yung sana pagka yung una ang tamis, pagdating sa dulo, iba na eh, nagiging maano na eh, bitter na. Kaya nga, ano din eh, naalala ko si Brother Jer, di ko talaga makalimutan eh, tawang-tawa ako eh. Nagkakasal. Alam nyo kasi, mag-asawa, asawa. After 1 year, wala na yung a. Sawa. After 1 year ulit, wala na yung s. Awa na. May bugbugan na. Meron ng iwanan, meron ng hindi na sinisipot, meron ng hindi umuuwi. Naku, ayun na, di ba? After 1 year ulit, nawawala na yung ano, yung A. Sino po Bisaya dito? Sino po Bisaya? Ano po yung wa sa Bisaya? Wa? Wala. O, wala. Kaya yung pagpasok po dyan, mga kapatid, hindi po yan, parang laro lang. Ang pag-aasawa po talaga. For better or worse, yung pipiliin mo maging kayo pa rin. Forever. Ang pumapatid lang po dyan, kamatayan. Totoo po yun, huwag po kayong magtawa. Kaya sa
Sagrado po yung pagkakasal eh, sagrado. Totoo po yan. Sacred po yan yung yung pag-aasawa, kaya hindi po yan biro. Kaya siguraduhin mo talaga kapag ka ikaw umupo dyan, ito na ba talaga? Oh. Ito na ba yung the one? Diba? Eh baka mamaya meron ka pa uling another one. O kaya yung iba pumapasok ng ganito eh, kasi kaya po pumasok rito, Brad, kasi pwede po na rito sa amin hanggang 5. Muslim. Parang sinisi ko pa yung Diyos natin na ang gusto ng Diyos, isa lang. Kasi nga mismo ang Diyos, isa lang eh. Kaya yung iglesia na isa lang. Asawa lang siya ng isa. Ayaw niya nun meron ayaw niya nun meron third party. Hindi nga mismo ang Diyos, sabi niya. Ang Panginoon uno na, iglesia isa lang. Ang hiwagang ito ay dakila sa chapter 5 ng Ephesians 29. Dapat pa sinasabi ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Isa lang. Ayaw niya ng iba. Ayaw niya ng meron pang iba. How much more dapat tayo ganun din? At yung din yung tinuturo kung bakit po ayaw niya nagagawa ka ng imahe. Ayaw niya na magkakaroon pa ng ibang Diyos na magkakaroon ka sa buhay mo. Kaya eto na ba si Ray Valera? Ewan ko ba? Siguro malamang to, hindi nagbabasa ng Biblia eh. Gumawa ba naman ng kanta para sa iniibig? Ang kanta, sinasamba kita. Eh doon pa lang tapos na usapan. Ipinahama ka na, eh ayaw nga ng Diyos na magkakaroon ka ng ibang Diyos na sasambahin mo. Eh na-inlove ka lang, sinamba mo na. Sala o hindi? Malalim po na Tagalog kapag sinabing sala, halimbawa po yung dart, di ba may bullseye? Pagka hindi pumasok na sa pinaka-bullseye, ang tawag po doon sala. Sala. Di ba? Doon pa lang eh. Hindi mo ka nang magkasala. Kasi yung pagsamba, para lang po yan sa Diyos. Tama? Payag kayo? Ituloy mo, ipapantay mo yung babaeng iniibig mo sa Diyos. Eh, totoo nga, sa creative order po ng Diyos, sa creative sa tunay na paglikha ng Diyos, ang unang nilikha si Adam bago sa Eva. Kaya po yung creative order, bawal po yung babae magkaroon ng pamumuno over sa lalaki. Yan ang creative order sapagkat ang unang nilikha, si Adam muna bago si Eva. Ewan ko ba naman dito kay Ray Valera, bakit ba naman gumawa ng ganong kanta? Kaya ngayon, tuwang-tuwa naman itong mga babae, sinasamba sila. Hindi nila alam na nagkakasala sila dahil nga po yun ang binanggit dito. No, nung ito po'y isinulat ni Prophet Moises sa wilderness noong 1523 BCE, yan ang po yung sinabi niya. At nung dumating po, yung last book na sinulat ni Moises, yung Deuteronomy, na ang ibig sabihin, repetition of law, inulit niya uli yan. Tignan niyo po, in Deuteronomy chapter 5, 7 to 9. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yun ang unang utos. Pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, ng kawangis ng anumang nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapalibughuing Diyos na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat ng sali ng napopuot sa akin. Tingnan niyo po, nung Deuteronomy na, yung repetition of law, the same pa rin po, hindi nagbago. Eh brother, baka pag pumunta na po ng 80, kasi po yan, BCE ang pinabanggit mo eh. Diba? Baka pag pumunta na po ng 80, yung panahon ng Kristyanismo, hindi na po ganyan. Kasi meron po mga nagtuturo, wala na daw po tayo sa lumang tipan. Nasa bagong tipan na tayo. Eh baka dyan po magbago na. Eh teka po muna. Punta tayo doon sa 80. No? Ito po, sinulat po ni Lucas. Kilala niyo po si Lucas, yung kasama po ni Paul sa kanyang mga missionary journey. Yung second, yung third, yung fourth missionary journey. Kasama niya po yan. Si Lucas. At ito po, yung second volume na sinulat ng aklat, yung Book of Acts. Kasi yung first volume na sinulat niya, Book of Luke.